Mga bro, mukhang may bagong galawan na naman sa rehiyon. Ayon sa reports, ang Republic of China Navy, Taiwan, ay maglalaan ng humigit kumulang $4.6 million sa kanilang 2025 defense budget para pag-aralan ang disenyo ng isang 6,000 tons frigate. Hindi ito basta feasibility study lang, ito ang unang hakbang sa posibleng pagdevelop ng isa na namang major surface combatant para sa kanilang fleet. Kung titignan natin, ang laki ng displacement na 6,000 tons ay pasok na sa kategorya ng high-end frigates o halos light destroyer na. Ang ganitong klase ng barko ay kayang magsilbing multi-role combatant mula air defense, anti-submarine warfare, hanggang surface strike missions. Para sa Taiwan na nakaharap araw-araw sa banta ng China, malinaw na ang direksyon nila ay palakasin ang blue water capability at hindi lang coastal defense. Ang $4.6 million na pondong inilaan para sa design exploration ay maliit kumpara sa totoong halaga ng paggawa ng barko, pero critical ito. Dito papasok ang pag-aaral kung anong weapon systems, sensors, propulsion, at survivability features ang pinakamainam para sa ganitong klase ng frigate. Maaari rin nilang i-integrate ang mga teknolohiyang nakuha mula sa kanilang indigenous shipbuilding programs, gaya ng mga ginagawa na nila sa mga bagong corvettes at missile boats. Mga bro, kung ikukumpara sa atin, malaking leksyon ito para sa Pilipinas. Habang tayo ay umaasa pa sa mga kasunduan at donasyon para mapalakas ang PN, ang Taiwan ay proactive sa pagdevelop ng indigenous warships na mas malaki at mas moderno. Ibig sabihin, hindi lang sila bumibili, gumagawa at nag-i-invest sila para matuto at mag-expand ng sariling defense industry. Kapag natuloy ang proyektong ito, magiging lesson learned ito para sa atin.